Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, ito po si Simply Talkies Vlog, no? Dito tayo sa loob ulit ng sasakyan. Ang ating mabilisang pagbibigay ng komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na political issues sa ating bansang Pilipinas. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong inyong senadora, ang atin ng bayan na walang iba kundi Senatora Amy Marcos, at ganun din po isa ring senador na walang iba kundi si Senator Bong Budots Revilla. Kasi po 'di ba binabatikos, minamasama po si Bong Revilla sa pagsasayaw niya ng budots. Pero siya po ay pumalakpak pabalik sa kanyang mga naysayers. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga tumutulong sa paglago ng ating channel, sa mga OFW, ating mga men and women in uniform, mga frontliners at mga guro. And once again, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the evil forces, from the likes of Duterte's, their minions, and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan, ito pong si Senator Budots. Kasi po mga kababayan, marami pong bumabati ko sa kanya. Sabi na naman, oh ayan, sasayaw lang naman yan ng budots, mananalo na naman yan. Tandaan ninyo, ang pamilya niyan sa Kongreso hindi bumoto para sa yes vote for impeachment kay Sara Pusit, kasi kakampi po sila ng Duterte. Yun po yung mga maaanghang na pananalita batikos sa inyong Senator Ramon Bong Budots Revilla Jr. Okay? Pero mga kababayan, no? Pumalakpak po pabalik sa kanila si Senator Budots. Ano po ang sabi diyan sa Inquirer.net? Revilla clutch back at Budots plak. Yung tinutokso daw siyang sasayaw ka lang ng budots eh. Ikaw si Mr. Senator Budots. Kung merong Mr. Senator Wonderful Tonight, may Senator Budots. Yung isa kakanta ng Wonderful Tonight, isasayaw niya sa budots. Sabi naman ni Senator Revilla, I dance to 343 pass bills. Uy! Biruin nyo mga kababayan, ang dami niya palang naipasang batas, no? 343 pass bills daw, no? Grabe! Biruin nyo, tinatawa-tawanan nyo lang, ha? Sabi nyo, walang alam, paupo-upo lang dyan, pakuya-kuya-kuy lang. Yung pala, marami siyang naipasang mga batas, 343. Parang si Lito Lapid din. Kung titignan nyo yung profile ni Lito Lapid nung siya ay mga bago pa lang sa Senado, ang dami rin pong na-author na bill o co-author na bills ni Lito Lapid. Grabe! Ngayon lang kasi natin napapansin si Lito Lapid at si Bong Revilla, wala mga ginagawa sa Senado. Yung pala, ipagmamalaki ni Senator Budots Bong Revilla Jr. na meron siyang naipasang 343 bills. Ilan naman dito sa 343, bago naging 343 mga kababayan, ilan ang mga naisulat niyang panukalang batas? Yayabangan kayo ni Senator Budots, akala nyo pabudots-budots lang, ha? Akala nyo walang ginagawa-gawa si Mr. Senator Budots, ha? Kaya sa inyo po, sinasabi nila na nagbubudots lang daw ako. Nagbubudots lang, no? Totoo, nagbubudots ako sa Senado. Nagbudots ako, nagbudots daw siya ng 2,000 panukalang batas. Biruin nyo yun? 2,000 bills? Out of 2,000, sabi niya, 343 po ang naipasa. Ayun pala, na pinapakinabangan ng guro, mga kabalikat sa pagtuturo, at pati yung sa mga senior citizen. Meron pa dyan yung mga no permit, no exam, sabi niya. Which is true. Diba? Si Franz Castro nga tuwang-tuwa dahil nataasan yung mga yung allowance ng mga guro, no? Magkakaroon silang dagdag na 5,000 tapos magiging 10,000 na. O,
'Di ba? Tapos yung no permit, no exam, baka co-author siya diyan, no? Siguro sa 343, co-author siya. Hindi naman siya yung main author. O 'di ba may accomplishment? Tapos yung mga kababayan natin, pabudots-budots lang 'yan. Oo. Pa sideline lang yan sa movie, sa teleserye. 'Di ba may teleserye? Walang matigas na pulis sa ano yung tawag. Totoo ba 'yon, Senator Budots? Ha? Kung ganun din lang naman pala, continue. Mag-continue kang magbudots-budots habang nagbubudots ka, nagsusulat ka ng bills. O okay yan. Ha? I-upload natin, i-recognize natin, no? Tinatawanan natin, tinutokso natin, tinutuya natin, pero hindi natin alam na marami pala siyang naipanukalang batas at ilan doon ay pumasa bilang mga batas. O pakikinabangan ng guro, pakikinabangan ng mga estudyante, lalo na yung no permit, no exam. Ay nako, sa mga senior citizen naman, tingnan nyo ang dami rin. 'Di ba? May expanded centenarian law. O kung hindi siya ang author diyan, co-author, mahalaga din po 'yun. Na isa ka sa mga co-author, ibig sabihin, meron kang ambag. O 'di ba? Ang ingay naman nun, ang ingay Nag-ano ng naglilinis ng damo ang ingay. 'Di ba? O kudos kay Senator Budots. Sige, magpatuloy kang magbudots. I-career mo na lang kaya ang pagbubudots. O na mga kababayan, punta naman tayo kay Senatora Amy. Dalawang bagay mga kababayan. Dalawang article pero ibubuod na lang natin. No? Sabi niya sa isang article, hindi daw siya natatakot sa sinabi ni Pangulo ninyong Duterte na patayin ang mga senador. Naku, tabi na natin yung laptop natin, nakabukas pa. No? O, diyan ka na. Tinapon yung laptop. Kaya mo mabasag. Di ba? Sabi niya, hindi po ako natatakot dyan sa sinabi ng dati ninyong Pangulo. Unang-una, syempre, di ba pro Duterte siya Bakit naman siya papatayin ni Digong? Anong kasalanan niya? No? Kasi sabi ni Digong, kumbaga, balakid ang mga senator na 15 sa ikatatagumpay ng 9 o 10 mga senatorial bets ni Digong. So sabi ni Amy, hindi ako kasama sa 15. Pang 24 ako Sino yung 15? 12 ay natitira doon. Sino iniisip ni Digong? Si Tolentino? Si Pacquiao? Kasi galit siya doon kay Pacquiao. Baka kasama ka, Amy, huwag kang ganyan. Kasi daw po, mahal na madhal daw po ng inyong dating Pangulo si Amy. Kaya hindi siya gagalawin ni Digong. Hindi siya balakid. Di ba? Kasi kung baliktarin niya daw yung balakid, yung the word balakid, di kalab. Tangina na talaga tong si Senatora Amy Marcos, ang dami ring alam Kaya ka daw balakid kasi hindi kalab. Kaya papatayin ka ni Duterte. Si Amy, love na love daw po siya ni Tatay Digong niya, kaya hindi siya balakid. Hindi siya di kalab. Utang na talaga tong si Senatora Amy, mapapamura ka na lang So hindi siya natatakot. I'm not afraid of what former President Duterte said, no? That I don't fear that he will kill me because he loves me. I am not balakid. Yun daw lang mga balakid, yung hindi kalab. Hindi daw sila love ni Duterte, kaya papatayin na lang sila. Sa ang sinasabi niya, yun daw mga rhetoric ni Digong, ganun daw sa Davao. Oo, ganun daw. Ganun daw, masanay ka na dun sa mga rhetoric ng mga taga Davao. Kasi palagi siya dun sa Davao. Sa mga rhetoric ng mga Duterte, okay lang yun, tawanan iba naman po yun. Privately siguro pwede yun. Pero yung you said it in public, kayo na lang ang nagsasabing it's a rhetoric, it's a joke. Therefore, you are also a joke. Bakit pa kayo tumatakbong senador kung joke pala kayo? Kasi Tatay Digong nyo joker di ba? Pare-pareho lang naman kayo, mga mambubudol. Next, sabi niya, hindi ako mag-i-inhibit. Hindi ako magre-recuse. I'm not recusing myself as a juror.
Hindi ko i-inhibit o kusa kong tatanggalin ng sarili ko para maging isang juror sa impeachment trial ni Pusit. Bakit naman ako mag-i-inhibit o magre-recuse? Partial naman daw siya. Base doon sa nabasa kong konteksto. Kumbaga, walang kamag-anak, walang kapakapatid. I will look on the merit of the case. I will study the evidences that will be presented. I will be impartial. Magiging objective ako. Totoo ba 'yun? O, di ba? Sabi mo, di ba, ipaglalaban mo hanggang dulo. O, ano yung sinasabi mo na yun na ipaglalaban mo hanggang dulo? Yung pala, na-misquote niya ang sarili niya, mga kababayan. No? Ang gusto niya, no? Ibig sabihin, ayaw niya ng impeachment. Kasi kung may impeachment daw at ma-impeach si Pusit, hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin ng mga followers ni Pusit. Ayaw niya daw ng destabilisasyon. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng magkaroon ng patayan o anumang kaguluhan. Kasi ang daming problema ng bansa, ang kagutuman at kahirapan. Ayun na muna ayusin natin. Di sana, Manang Aimee, sinabi mo yan sa mga Duterte. Na sana, sabi mo kay Pusit, makipagtulungan na lang tayo. Kung ano man yung personal grudge mo, antayin mo na lang yung 2028. Dapat nagpabango ka. Bawi ka na lang sa 2028. Hindi. 'Di ba? Nung binabalahura ng tatay ni Pusit si Pangulo, tawa-tawanan lang kayo. 'Di ba? Sabi nga ni Ninang Lisa, nagtatawanan lang kayo ni Pusit, sinasabayang bangag yung kapatid mo, yung asawa niya. 'Di ba? Ang Duterte ang nagsimula ng kaguluhan. Kayo. Dahil hindi niyo nakuha ang gusto ninyo. No, pinipilit niyong kontrolin ang administrasyong Marcos. Siya ang presidente. Hindi naman siguro siya puppet. At the same time, siya ay naninindigan para sa West Philippine Sea, na kung saan si Digong ay isang tuta ng China, di ba, Manang Aimee? Ewan ko, kung bubuksan yan ngayon yan bago mag-election or after election, sabi ko nga sa inyo, ako susundin ko ano ng Pangulo, kung hindi naman manalo si Aimee, sorry na lang Aimee, di ba? Pero dapat, kung ako sa'yo, hindi ka panipaniwala yung sinasabi mong you will be fair, you will be impartial. Hindi, kasi yung pronouncement mo Unang-una, sabi mo kahit na mag-isa ka na lang natitindig sa Duterte, titindigan mo pa rin. Tapos ipaglalaban mo hanggang dulo. Even though binabawi mo yung sinabi mo na you are misquoted, na yung ibig mong sabihin, ayaw mo ng kaguluhan. Pero kung ano yung nilalaman ng puso at isipan, yung biglang nababanggit di ba? In abundance of the heart and the mind comes what's outside, di ba? Yun parang si Digong gusto niyang pumatay, yun ang na-blurt out niya. Nasa isip niya, papatay ako, yun ang sinabi niya. O parang ikaw, kakampi ko yung Duterte, lalabanan ko yan. Di ba, kaibigan ko si Sara. Yun ang una mo, ayun ang nilalaman ng puso at isipan mo Di ba? I-correct nyo na lang ako, nagkakamali ako, Manang Aimee, di ba? Kung ako sa'yo, manalo ka muna bilang senador. Bago mo gawin yung pinagsasabi mo, di ba? Pero ulitin ko, hindi daw siya balakid sa Duterte kasi love na love siya ni Tatay Digong niya. Kakampi niya ang Duterte. Kaya pag binaliktad nyo yung balakid, yung mga balakid daw sa mata ni Duterte, ibig sabihin, di ka love. Kayo po, si Budot Senator wag nyo na siyang asaring budots kasi marami pala siyang naipasang batas. Ang naaprubahan, ang naging batas ay 343 na siyang pinakikinabangan ngayon ng mga guro, ng mga mag-aaral at mga centenarian. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.